Classic scooter ba ang hanap mo at the same time mayroong modern design? Meron po tayo ritong Yamaha Fat Show 125. Gaano nga ba kaganda ang scooter na ito? Yan ang ating aalamin ngayon. Tara! Napaka-cute talaga ng scooter na ito dahil nga kitang-kita naman natin na talagang classic looks yung kanyang datingan at the same time modern yung kanyang design. Very attractive talaga dahil nga napaka-consistent nitong kanyang bilog na design dito po sa kanyang headlight. And then kung ating lalapitan, nagkaroon po ito ng partition sa gitna, which is nagkaroon po ito ng high beam at low beam. And then dito naman po sa gitna makikita natin itong kanyang Yamaha logo, which is chrome color, di ba? Nandirito sa gitna, napakaganda rin. And then nagkaroon po siya rito ng matte black color dito po sa gitna. And then nagkaroon po siya rito ng deep lines and then curve naman po yung kanyang pagkakadisenyo. At dito naman po sa gilid, makikita natin dito itong kanyang oblong na turn signals. Well, talagang classic na classic yung kanyang datingan. At pagdating naman po rito sa taas, makikita natin may nakalagay naman po rito na Blocker Hybrid. Well, ito po palang ating scooter is hybrid na po siya, which is mayroon po siyang additional performance. Depende na lang po kung anong specs yung kanilang nilagay. Well, totally yung mga hybrid na engine, sometimes ay nakakapag-provide po sila ng additional torque. So mas malakas po sila pagdating sa mga akyatan. And then since naka-blocker na po itong kanyang engine design, so nakakapag-provide naman po itong ating scooter ng more power, less fuel, at the same time, lesser emission. At attractive din talaga itong kanyang napakalaki na front fender. Ayan o, talagang napaka-bulky. At the same time yung color kasi nga nakakatuwa niyang pagmasdan. At dito naman po sa kanyang suspension, ito po ay equipped with telescopic fork, so matte black color naman po itong kanilang ginamit rito. At dito naman po sa kanyang braking system, equipped naman po ito ng single rotor disc brake na bilog, along with single pot caliper na matte black. Ganon din po itong kanyang mags. Ang kulay po nito is glossy black naman po siya. At pagdating naman po sa mga sukat ng gulong dito sa harap, mayroon po itong 110/70-12. Well, goods na goods, makapal na rin yung kanyang gulong kasi nga po ang scooter na ito ay ideal for city riding condition. Mapunta naman po tayo dito sa kanyang fully digital meter panel. Ayan o, oblong yung pagkakadesign. Nagkaroon po rito ng Yamaha logo at nagkaroon po ng button dito. At ito po palang ating Fat Show 125 ay equipped po with mechanical key pagdating po rito sa kanyang ignition. At ang kagandahan niyan, mayroon na rin po siyang shutter lock key for safety purposes naman. Ngayon ay subukan po nating i-activate itong ating scooter. So turn on po natin. Yun o. Ang ganda rin ng display nitong kanilang Fat Show 125. So nandito naman makikita natin yung kanyang speedometer, yung kanyang fuel gauge, may clock din naman po dyan, and then ito po yung kanyang button selector. At dito naman po sa kaliwa, makikita natin dito itong kanyang high beam and low beam. So try po natin. Ayan, so yung indicator hindi natin nakikita dito sa kanyang display. So silipin natin itong kanyang high beam. Ayun, so yung kanyang low beam mga ka-LM, ayan, naka-activate siya. So pindutin natin itong kanyang high beam. Ayan, so hindi po natin siya nakita. So well, kailangan po kasi na i-activate or i-start natin itong scooter bago natin masilip yan. Well, dito naman po sa gitna, nandirito naman itong kanyang turn signals. Ayan, so mayroon po siyang indicator dito sa taas. Silipin natin dito sa harap ang kanyang turn signals. Ayun, no? Ang cute talaga, oblong na oblong. Well, dumako naman tayo rito sa likuran. Siyempre, hindi natin papalampasin na masilip yan. Yun, no? Napakaganda, ang pogi talaga mga ka-LM. Well, dito naman po sa ibaba, nandirito naman itong kanyang horn. So subukan naman natin. Yun, napakalakas din itong kanyang stock na horn. At dito naman po itong kanyang rear brake. At makikita natin na nagkaroon po ng umbok rito. So meaning to say, ito po ay equipped with park brake lock. So ang kagandahan naman po nitong ating scooter, pagdating po sa mga uphill or downhill parking situation, so maaasahan po yung ating park brake lock dahil hindi na po mag-i-skid or mag-i-slide ang ating scooter mula po sa pagkakapark. Mapunta naman tayo rito sa kabila. Nandirito naman itong kanyang auto stop start system. Ayan o, so pwede po siyang i-on or i-off. Ang advantage naman po nito pagdating naman po sa mga traffic situation, once po na ikaw ay naipit or di kaya nag-stop ka sa mga stoplight, sa loob po ng 5 to 3 seconds, maaari pong mamatay automatically ang ating engine. So sa gaganong paraan po ay
Save po ito ng more fuel at the same time lesser emission. So yun talaga, ang daming advantage pala nitong scooter na ito. At nandito naman po itong kanyang hazard button. Well, check natin. Ayan, so nag-function po siya, nakita natin sa display. Yun oh, napaka-vibrant ng color, very attractive talaga. Subukan natin pumunta rito sa likod. Actually, kinakyukyutan talaga ako sa scooter na ito. Ayan oh, nakaka-inlove. So dito naman po sa ibaba, nandito naman po itong kanyang electric starter. At ito naman po ang kanyang front brake. At pagdating naman po rito sa kanyang stock na side mirror, ayan, bilog na bilog din, parang oblong, no? So talagang classic rin yung kanyang pagkaka-design. Pero mas maganda rin, aftermarket pa pwede nating palitan para mas lalong maging pogi at maging classic look yung kanyang datingan. At dito naman po sa gitna, ayan oh, talagang loaded sa features. Meron pa po itong Yamaha Y Connect. Ayan. So ang kagandahan yan, pwede po nating i-connect yung ating mga mobile devices dito sa ating scooter. So ang mga benefit naman na makukuha natin dyan, pwede na po nating ma-check yung mga errors or problem dito sa ating scooter. And then makikita rin natin yung mga last parking location, di ba? Engine check warning, oil change. So ang laking advantage niyan para sa isang scooter. At pagdating naman po rito sa kanan, makikita natin nandito po itong kanyang side pocket. Malalim din. Ayun, ang cute din ng pagkaka-design. So pwede po tayong maglagay rito ng mga coins. At sa gitna naman po may makikita tayo rito na utility hook. Ayan oh, ang ganda rin no, nitong kanyang utility hook, talagang very durable. At dito naman po sa ibaba, mayroon pa din. Ayan oh, consistent. So meron po tayong option, pwede tayong magsabit dito, pwede rin po rito under the seat. At dito naman po sa kanyang left side pocket, meron pong door dito. So flip lang po natin, ayan, nagbukas po siya. Ayan, medyo mababaw lang naman siya. Siguro kasya naman po rito yung mga gloves lang po natin. At ang kagandahan naman nito, mga kaile, may nakikita ko rito na USB charging port. Ayan oh. So USB charging socket pala to mga ka-LM. So kailangan pa po natin gumamit ng car lighter. So para naman po doon sa mga kababayan natin na mahilig mag long rides, well, nothing to worry about kapag nalobat po ang inyong mobile phones. Dahil pwede na po kayong mag-recharge anytime, anywhere. Well, mapunta naman tayo dito sa kanyang footboard. Ayan oh, napakalawak din. Anti-slip din yung kanyang pagkaka-design. Well, subukan nating sakyan para malaman natin kung gaano kaluwag. Ayan oh, gaya ng sabi ko mga LM, very spacious, maluwag talaga siya. So talagang malalaro natin ng malaya itong ating paa habang tayo ay nagra-rides. Well, baba muna tayo. Dito naman po sa kanyang side cover, ayan, napakaganda rin itong kanyang color combination dito po sa kanyang decal. So nagkaroon po siya rito ng apple green along with black color at may nakalagay po rito na fast show in silver color. And then silver naman po itong nandito sa ibaba. And then itong kanyang light blue color nag-complement dito po sa kanyang decal. Kaya talagang very attractive. Nagkaroon pa po rito ng matte black color na oblong, which is nandito naman po siya sa gitna. At dito sa gilid meron pa po ritong nakalagay na decal, which is may apple green tayo dyan, black, and then yung light blue color. Well, kung ating titignan, ito po ay F, meaning to say is fat show. At dito naman po sa gitna, nandito naman itong kanyang pillion step. Ayan o, alloy po yung ginamit nila rito, so not fadable yung color. At nandito naman po sa ibaba itong kanyang side stand. At ang kagandahan po nito ay equip na rin po itong ating Yamaha fat show ng side stand engine cut-off switch. So once po na naka-engage itong kanyang side stand, maiiwasan po nating madisgrasya dulot nito. At nandito naman po sa gitna itong kanyang center stand. At pagdating naman po rito sa pagkaka-design ng kanyang engine, ayan oh, very stylish. Nagkaroon ng mga pins dito, may naka-emboss na part. At may naka-intact po rito na Yamaha. Ang cute din nitong kanyang air filter. Well, dumako naman tayo rito sa itaas. Napaka-cute din nitong kanyang grab bar. Ayan, consistent yung pagkaka-cute. Kasi nga, classic type yung kanyang datingan. Mapunta naman tayo dito sa kanyang suspension dito sa likuran. Ito po ay equipped with single shock absorber. So, matte black naman po na coil spring yung kanilang ginamit rito. Dito naman po sa kanyang braking system sa likod, ito po ay equipped with mechanical drilling or yung drum brake na tinatawag. Dumako naman tayo rito sa kanyang tail light. Ayan oh, very attractive talaga. Kasi nga, makikita nyo ang LM oblong. Ganon din po dun sa harap, no? Oblong din po yung kanyang pagkaka-design. At the same time, nandito na rin po included itong kanyang turn signals. Well, oblong din yung kanyang design. Subukan nating buksan. Gamitin po natin itong kanyang hazard. Ayun. Napakaganda. Oblong na oblong, no?
So very futuristic yung kanyang dating. At dito naman po sa gitna, sa bandang itaas, mayroon po rito nakalagay na Yamaha in white color. At dito naman po sa ibaba, nandirito naman po itong kanyang plate holder. At mayroon pong added reflector dito sa ibaba. At ang cute din ng pagkakadesign nitong kanyang rear fender. Mapunta naman tayo dito sa kanyang stock pipe. Ayan oh. Classic na classic yung kanyang dating. Matte black po itong kanyang protection guard. The same time, ganun din po yung color nitong kanyang pipe. So matte black din po siya. And then nandito naman po itong kanyang air cooled cover. Well, ang atin pong Yamaha Fascio 125, pagdating po sa kanyang cooling system, ay equip po siya ng air cooled. Well, saktong-sakto lang kasi nga po itong scooter na to is naka-design pang city riding condition. And then mapunta naman po tayo rito sa kanyang upuan. So dito nagkaroon tayo ng matte black, and then nagkaroon po tayo dito ng leather na black. Yung stitches, no, premium yung datingan, at the same time yung pagkakatahi, ayan, no, very durable. And then looks more elegant. Well, subukan naman natin siyang buksan. So ilalagay lang po natin dito sa kanyang seat opener. Ayan. So narinig po natin na nag-click, meaning to say ay bukas na. So buksan po natin. Yun. Napakalapad din itong kanyang underseat compartment at napakaluwag. So marami na po tayo ritong mailalagay ng mga personal belongings or important belongings. Lalong-lalo na po kapag kayo po ay naglo-long rides, 'di ba? Marami po tayo diyang mai-stored. At dito na rin po located itong kanyang fuel tank. So under the seat na rin po siya. Well, sara na po natin. At ang atin pong Yamaha Fascio 125 ay meron pong 750mm na seat height. Ngayon naman ay susubukan nating sakyan para naman malaman natin kung gaano nga ba ito kataas. Ayan. Kitang-kita naman dyan sa ating camera mga KLM, lapat na lapat itong ating foot below the ground. Kaya talagang masasabi ko na very comfortable to para sa tulad ko na 5'6" in height. Lalong-lalo na bondo siguro mga KLM, 5'3" in height pataas, talagang very comfortable sa scooter na ito. At pagdating naman po sa kanyang engine specifications, ang ating Yamaha Fascio ay meron pong 125 cubic centimeter engine displacement. Naka single cylinder, single overhead cam, 4-stroke with 2 valve. At nakakapag-provide naman po ito ng maximum power na 6.2 kW at 6,500 RPM. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 9.9 Nm at 5,000 RPM. At ang bigat po ng scooter na ito ay merong 95 kg. At ang presyo po ng ating pinakabagong Yamaha Fascio 125 ay nagkakahalaga po ng 95,500 pesos. Included na po dyan yung 3 years registration. At para naman po sa mga gustong kumuha ng hulugan, kailangan mo lang pong mag-down payment ng 9,800 pesos. At mayroon naman po itong 4,829 pesos sa loob ng 3 taon. At para naman po sa mga kababayan natin na nakapanood ng video na ito at interesadong maglabas ng pinakabago nilang Yamaha Fascio 125, ay maaari nyo po silang bisitahin dito po sa Yamaha 3S Shop San Fabian, Pangasinan branch. At ito po ang kanilang contact number na maaari nyo pong tawagan para po sa lahat ng inyong mga inquiries. At para naman po sa mga kababayan natin na nais magpunta rito, ang kanila pong operation time is starting 8:30 AM until 5:30 PM from Monday to Saturday.